So, para to sa mga renter ko and para na rin po ito sa mga gusto pong matuto at saka madagdagan ang kanilang kaalaman po. So, una po sa lahat guys, ay bawal na bawal po ilapag itong ating mga 360 sa solid surface po. Kasi po, pwede pong magasgasan ang kanyang lens or di kaya ang kanyang lens protector po. Doon naka-lens protector po siya, pero hindi pa rin po recommended na ilapag lamang po siya sa mga solid surface kasi possible po na magasgasan. And pangalawa po, iwasan po natin as much as possible po na mahawakan ang ating mga lens protector po or lens area po niya. Kasi minsan, baka may dumi yung kamay natin or di kaya may oil, tapos nahawakan natin, tapos nag-video shoot po tayo, hindi natin alam, pag uwi natin, yun pala, meron pong marking yung lens niya, so ang pangit ng naging video nyo tuloy. So sayang naman po yung pagkakataon. Last but not the least po, iwasan po natin na gamitin ang ating mga 360 camera sa underwater po nang wala pong dive case. Do sinasabi po ng producer na waterproof daw po sila itong mga 360 camera, pero may mga research po kasi ako na nag-underwater activity sila, nilublob nila and nag-leak po yung kanilang mga 360 camera. So yun po yung gusto ko pong maiwasan na mangyari, at wala naman po kasing perfect na gadget, so baka tayo yung matsambahan na mag-leak din bigla. So ayaw ko naman po na magkaroon po kayo ng dagdag na gastusin or abala. And dagdag tip rin po na kapag kung may plano po tayong mag-underwater activity po, bago pa tayo pumunta sa tubig, dagat, make sure po na ikabit nyo na po yung dive case. Kasi kung sa kanyo lamang po ilalagay yung dive case, kapag basa na po yung katawan ninyo, ang tendency po kasi is mabasa nyo po yung camera or mabasa nyo yung kahit part lang po ng camera. Tapos possible po kasi na yun po yung maging cause ng pag-moist sa loob ng dive case. Ito po yung itsura ng dive case ng Insta360. And iba rin po yung itsura ng dive case po ng DJI Osmo 360. So pero same scenario rin po sila. Nabawal din po siyang ilapag itong mga dive case na ito sa mga solid surface. Pwede po nating ipatong ang mga to or itong mga camera natin sa mga malalambot na area po, like mga foam or mga tela na makakapal, para hindi po magasgasan din po yung ating mga lens area po. Kapag nag-underwater activity po tayo, ang gagamitin po nating battery kapag ilalagay po natin yung camera natin dito sa dive case ay yung original battery pa rin po na may brand na Insta360 dito po. Yan po yung gagamitin natin at hindi po itong isang battery. Ito naman po yung difference po ng original Insta360 battery versus aftermarket. So, bumili po ako ng aftermarket batteries as backup lamang po just in case na malobat yung original. For example, nagbabiking po kayo, naglalakad, nagja-jogging, or di kayo nag-walking, tapos nalobat na po yung original na battery. So, pwede nyo na pong gamitin itong mga spare battery natin na aftermarket. Okay rin naman po sila, matagal din po malobat. Pero wag na wag pong gagamitin itong mga aftermarket na battery, walang brand ng Insta360, tuwing nagwa-water activity po tayo. Iwasan po natin gamitin ito kasi hindi po ito yung original. Kapag may water activity po tayo, either magbabangka po tayo, or di kaya umuulan, or di kaya magda-diving tayo, at papasok natin yung camera dito sa dive case, ugaliin po na gamitin pa rin po yung original battery ng Insta360 at saka po ilalagay yung camera dito po sa dive case. Tandaan guys, sa original battery palagi ang gagamitin tuwing magwa-water activity. And same scenario po sa DJI Osmo 360 po. Ito po yung difference din po ng DJI Osmo 360. Ito po yung original, yung may brand po ng DJI. At yung isa naman po ay wala po. Magagamit rin po natin sila as backup battery lamang po tuwing nalobat po yung original. So pwede natin gamitin ito, pero wag na wag pong gagamitin tuwing umuulan or po any form of water activity po. At ang panghuli nating tip ay ito po yun guys. Gamitin po natin yung mga charging hub tuwing magcha-charge po tayo ng battery. Huwag po tayong magda-direct charge sa mga camera po. Bakit po? May mga na-research din po kasi ako na nasira po yung kanilang camera dahil po nag-direct charge po sila dito sa kanilang mga camera. And hindi naman po lahat ng mga charger adapter ay pare-parehas po ng watts. So may mga charger adapter na sobrang taas yung watts niya and possible yun yung ginamit nung na-research ko kaya nasira po yung Insta360 po niya. Kaya wag po tayong mag-direct charge sa ating mga cameras. So charging hub, madali lang naman pong gamitin. Ilalagay lamang po yung mga battery katulad nito at pwede na po kayong mag-charge. USB Type-C rin po and same scenario po sa ating mga Insta360. Yan po yung ating tip ngayon. I hope nakatulong po ay nakadagdag po ng kaalaman lalo na po sa mga renter po namin sa RMJ Travel Ideas and sa mga nanood po ng content na ito. So God bless. Bye-bye po.